Kung mayroong mga sakit na nagiging dahilan ng pagtaba ng isang tao, mayroon ding mga sakit na dulot ng labis na pagtaas ng timbang. Narito ang ilan, halik kayo, pag-usapan natin yan. Sabi nga sa statistics, sa taong 2050, maaaring ang kalahati ng populasyon sa buong mundo ay maging obese. At kaakibat nito ang ilang mga sakit na pwedeng makuha rito. Sa katotohanan ng bagay, mayroong ilan sa mga sakit nito ang pwedeng ma-prevent at ma-reverse kung maglulus lamang kayo ng ilang kilogramo. O di na natin ito patatagalin. Narito po ang mga yan. Una, non-alcoholic fatty liver disease. Siyempre, kung alcoholic liver disease yan, ang tanging sagot lamang naman dyan ay ang pagtanggal ng alak. Pero kung non-alcoholic fatty liver, ito po ay maaaring may kinalaman sa inyong mga metabolismo at lalo at higit sa pagtaas ng timbang. Ang problema, kung ang isang tao ay mayroong fatty liver, pwede itong mapunta sa tinatawag na scarring at maging cirrhosis. Yung cirrhosis, ilang beses na nating natalakay, wala na pong lunas kung hindi ang mag-liver transplant. Pero kung fatty liver pa lamang, pwede pa itong ma-reverse sa pamamagitan ng pagpapababa ng timbang. Kaya kung na-diagnose na kayo niyan, kumonsulta sa dietitian at sa isang physical therapist para matulungan kayo magpababa ng timbang. Pangalawa, osteoarthritis. Ang excessive weight ay nagdudulot po ng sobrang strain sa ating mga joints at sa mga cartilage na nagpoprotekta sa ating mga buto. Ang nangyayari, nananakit at nagiging stiff ang mga yan. Sa pagtaas po ng body fat, magti-trigger din yan ng pamamaga at sabi nga po sa mga pag-aaral, 5% lamang ng weight loss ay maaari nang tumulong sa pagre-relieve ng pressure sa ating mga hips, sa ating mga lower back at sa ating mga tuhod. Kaya naman kung kayo po ay mayroong osteoarthritis, isang pamamaraan para matulungang ma-relieve ang mga pains ninyo ay ang pagbabawas ng timbang. Pangatlo, dyslipidemia, specifically high cholesterol at high triglycerides. Kapag sobra-sobra ang timbang, lalo na kung hindi rin po tamang mga kinakain. Halimbawa, parating fast food, masyadong maraming refined carbohydrates at processed foods ang kinakain, pwedeng tumataas ang cholesterol at triglycerides. Risk din yan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, lalo na kung isasama pa natin ang obesity na isa ring risk factor dito. So ano ang dapat gawin? Ang kinakailangan natin ay mas kumain ng mga pagkaing less calories pero mas nakabubusog tulad ng oats, whole grains, beans, apples, eggplants, green leafy vegetables at iba pang non-starchy vegetables. Makakatulong na yan sa pagpapapayat, makakatulong pa rin sa pagpapababa ng cholesterol at triglycerides at syempre, ng risk ninyo sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Baka sabihin ninyo wala nang makakain ha, dami kong binanggit. Pang-apat, diabetes at sakit sa puso. Isang risk factor ng diabetes ang obesity dahil ang pagkakaroon ng mataas na antas ng belly fat ay linked sa insulin resistance. Alam nyo na yan, napakarami na nating video tungkol sa diabetes mellitus. Ang dapat natin gawin dito ay ang magpapayat ng sustainable para hindi kayo nadidiskaril ng landas. Mas kumain ng whole grains, nuts, seeds, legumes, vegetables, and fruits. At iwasan po ang masyadong processed foods tulad ng fast food at iba pa. Iwasan nyo rin ang mga pagkain matataas ang glycemic index, halimbawa katulad ng mga prutas na masyadong matatamis. Hindi porke sinabi natin dito na pwede kumain ng prutas, lalantakan nyo na ang lahat ng prutas sa mundo. Yung mga nabanggit nating una kanina, mas nakabubusog kaysa sa mga processed foods, kaya mas less ang makakain ninyo. Maglulus kayo ng timbang in the long run. Samahan din po ng exercise dahil again, ang mga nabanggit nating mga sakit na related sa obesity ay hindi kailanman dapat ipagsawalang bahala. Magpatingin kung kinakailangan at huwag mahiyang pag-usapan ninyo ng inyong mga doktor ang tungkol sa inyong mga timbang. At paano? Hanggang dito na lamang po muna. I-digest nyo na muna ang mga yan. Sabi ko nga po sa inyo, ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo. Kaya naman hanggang sa ngayon, ginagawa ko pa rin po ito para sa inyo. See you ulit next episode. Ingat.